The Bible says, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, and let your request be made known to God. At this point, gusto kong bigyan din ito. After you pray to the Lord, after you cry to God, after you worship Him and give your thanksgiving to Him, then sabi niya, let your request be made known to God. Yung ating mga need, sabihin natin sa Kanya. And then, in verse number 7, it's something that I want to talk to you tonight. And the peace of God. Everybody say, peace of God. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. May mga bagay po kasi mga kapatid na sa buhay na hindi mo ma-explain. Pero nandyan. Totoo siya. And the peace of God which surpasses all understanding. You cannot explain peace of God. What we can just explain about peace of God is within the bounds of human logic. Kaya mong ipaliwanag ang peace of God based sa natutunan mo sa school, natutunan mo sa trabaho, natutunan mo sa mundo. That, call it human logic. Human understanding. Pero may mga bagay, ang peace of God, may experience tayo na we can't explain what kind of peace we have despite of troubles. But it's there. Hindi mo maipaliwanag, hindi mo makita, but it's there. That's why the peace, I would like to teach tonight, the peace that cannot be explained. Ang klase ng kapayapaan na hindi mo maipaliwanag. Lord Jesus, God, we are limited. Our minds are finite and this is limited. Panginoon, kami ay mga mangmang sa iyong harapan. Turuan mo kami, Lord, at ang aming pong karunungan ay hindi sapat. Ang aming kaalaman, ang aming experience, ang aming natutunan, ay hindi sasapat, Panginoon, upang maunawaan namin ang lahat tungkol sa iyo. Pero ngayong gabi, Panginoon, hayaan mo ang Diyos, ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, na siyang nagbigay sa amin ng kaalaman, karunungan, unawa, upang lubos namin pong maipaliwanag sa aming mga sarili kung anong bagay na ito. Panginoon, kami ay nakadepende sa iyo, titiwala sa iyo. Sa iyo kami makikinig, Panginoon. Mga bagay na hindi namin maipaliwanag, mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng aming sariling kaisipan. Pero ikaw, O Diyos, your wisdom, your knowledge can transcend into the human logic or human understanding. God, bless us tonight and give us understanding upon your words. In Jesus' name, amen. Clap your hands to Jesus. Amen. At napakaliwanag ng sinabi niya, mga kapatid, that the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds. So may gwardya ang ating heart and mind. And that is the peace of God. Kaya sabi ko kanina, may mga bagay na nandyan siya. Hindi mo lang maipaliwanag, pero totoo. Katulad ng pag-ibig. Hindi mo siya kayang i-measure. Hindi pwedeng timbangin. Pabili nga ng 1 kilong pag-ibig. Pabili nga ng kalahating kilo lang. Wala akong pera, mataas ang gasolina ngayon. So, hindi mo siya pwedeng. You cannot measure love, but you can feel. Hindi mo siya nakikita, but it's true.
hangin. No? Hindi siya visible, pero may epekto siya. Malamig, minsan walang hangin, mainit, malinsangan. Pag lumakas naman, umiihip, pumipito ang hangin. Gravity, di ba? Hindi mo naman nakikita yung gravity, pero totoo siya. Na what goes up will go down. Magbato ka ng isang bagay pataas, bumababa siya. Hindi mo siya nakikita, pero nandyan siya, gravity. Nag-rule siya doon. You cannot explain, but it's there. It's true, but you cannot see. Kaya hindi lahat ng totoo explainable. Sabi ko kanina, ang pag-ibig totoo, you can explain it, you cannot explain it, you cannot measure it, pero it's there, it's true. Air is not visible, but it's true. Gravity is not visible, but it's true. Hindi lahat ng true is explainable. But all of them are experienceable. They are not, you cannot quantify them, hindi mo sila ma-measure, pero kahit anong gawin ng isip mo, you are limited to explain it. Bakit nga ba? Ba't di ko nga ba nakikita ang hangin? Ba't di ko nakikita ang gravity? You cannot explain it, or you cannot explain them, but you can experience them. It's the same with the peace of God. Ganon din ang kapayapaan ng Diyos. You cannot always explain the peace of God, but you can experience it. And it has effect in your life. May epekto sa buhay mo. Hindi mo siya mapaliwanag. May tao na troubled siya, dami niyang pagsubok, pero may isang experience siya na hindi nakikita ng iba. Pero may resulta. So not all true are explainable, but they are experienceable, mga kapatid. Kung uunawain mo ang peace of God, it comes from the Greek word erein. Ang ibig sabihin ay wholeness, kabuuan. So peace of God is about wholeness, inner rest, kapahingahan sa panloob na kapahingahan, harmony, or they call it the absence of inner conflict. Kasi may inner conflict minsan, wala ka namang kaaway, pero kaaway mo sarili mo. Diba? Gusto mong kumain ng kanin, pero nagda-diet ka, may struggle, diba? O, inner conflict. So, or they call it the presence of inner stability. So, kapag walang inner conflict dyan sa'yo, peace yan, kapayapaan. And the peace of God, sa wholeness, walang bawas, buo, inner rest, panloob na kapahingahan. Payapa ka, hindi ka troubled. Ay, parang ganun, parang it's something that you can say spiritual rest or physical or emotional rest sa iyo. Kasi may harmony doon, walang conflict. Merong tinawag na inner stability. Matibay sa loob, kaloob-looban mo matibay. Stable ka, mga kapatid. Pag sinabing peace of God, it is not the absence of trouble. No. Pag sinabing peace, hindi ibig sabihin na wala kang trouble. Pag sinabing peace, hindi sinabing wala kang pagsubok, wala kang hardship. Peace is not the absence of trouble, but peace is the presence of inner order. Merong order within. Kaayusan sa loob. Hindi ibig sabihin na wala akong pagsubok. Hindi ibig sabihin na hindi ako naiiyak sa pagsubok. Hindi ibig sabihin na hindi ako nag-i-struggle sa pagsubok. Hindi ibig sabihin na wala akong pakiramdam sa pagsubok. Pero habang may pagsubok, may kaayusan sa loob. That's the inner order.
The presence of inner order is there. Nandun siya. Nagkakagulo, ang daming salasalabat na mga pagsubok sa buhay, dumadagan sa ating mga heavy gut na pagsubok. Pero may stability ka sa loob. Nakasalansan siya ng maayos. May inner order. May kaayusan sa loob mo. Kaya, when we talk about peace of God, it is different from peace with God. Magkaiba yun. Pag sinabing peace of God speaks of the presence of God. Because God is the God of peace. It's more of relationship yun eh. Pag sinabing peace of God, I have peace of God. The peace of God. Pag sinabi mong peace of God, this is all about the daily experience of the person. Pang-araw-araw, relationship yun. Nararanasan mo yun araw-araw. Pero pag sinabi mong peace with God, this is about your salvation with God. Peace with God. Ay, wala akong peace with God. Bakit? Hindi mo siya tinanggap eh. Hindi mo tinanggap si Kristo sa buhay mo, kaya wala kang peace with God. It's all about salvation. It's all about reconciliation with God. Uy, tinanggap ko na si Kristo. O di peace na kayong dalawa. Peace with God. But when you say peace of God, this is about something that you live with it daily. Araw-araw mong nararanasan. May trouble ka, may peace of God ka. May inner order, may kaayusan. Nandyan yung problema mo, may mga utang ka, may mga pagsubok ka, may mga persecutors ka, pero may peace of God ka. Kaya may mga taong peace with God sila at peace with God, pero troubled sila. Kasi magkaiba yung peace with God. Tayo, nung tayo tumanggap sa Panginoon, we have peace with God. Nakipagkasundo tayo sa Panginoon. May reconciliation na nangyari between us and God. Tinanggap natin siya eh. O, bati na tayo sa Kanya. O Lord, bati na tayo ha. O, so hindi na ako mapunta sa impyerno, Lord. O, hindi na. Kasi bati na tayo eh. Dito ka na. Anak kita. Baptize ka. Okay, na-feel ka ng Holy Ghost. Okay, peace with God. Pero paglabas mo ng simbahan, it's about practical living. Bang araw-araw na buhay. Hindi naman palagi si Lord kausap mo, di ba? Kausap mo rin ibang tao. Hindi naman palagi si Lord ang nakikipag-usap sa iyo. May iba rin tao, may problema ka rin, may mga kaibigan, may mga trabaho, may mga marami. So hanggang haman nabubuhay ka sa mundo, iba naman yun, yung daily experience. Doon naman ma-apply yung peace of God. Kaya may mga taong born again sila, pero troubled ang kanilang kalooban. May kasunduan sila kay Lord, peace with God, okay sila ni Lord, pero ang pamumuhay nila troubled. Ang gulo ng buhay nila. Ang gulo ng isip nila. Pero nagsisimba sila. Nakikinig sila ng Word of God. Nag-aamen sila, napupuspos ng Espiritu Santo. It is because they fail to understand that positional and experiential is two different things. Positional meaning to say, tinanggap ko si Kristo, tinanggap ako ng Panginoon, position na namin yon. Anong position ko ngayon? I am a saved person. Pero pag sinabi experiential, yung posisyon ko kay Kristo, pwedeng maapektuhan ng experience ko sa lupa. Nakukuha niya? Yung experience ko sa kapatid ko, yung relationship ko sa inyo bilang magkakapatid, sasama sa trabaho, kaibigan, experience yun eh, daily experience yun eh. Pwedeng maapektuhan nito yung standing ko dito. Kasi ako at peace with God. Pero ako ba at peace with men? Nakanya? So, something that we need to ponder. Hindi lang pagpunta sa simbahan ng pagkakaroon ng kapayapaan.
Sino sa inyo nakaranas dito? Nagulong-gulo ka, pumunta ka sa simbahan. Pagdating mo sa simbahan, lalo ka naguluhan. Parang, di ba, pumunta ka sa simbahan kasi troubled ka. Ngayon, nung paglabas mo ng simbahan, lalo ka na troubled. Kasi it's not enough to be at peace with God. But we should have the peace of God. Kaya itong tinuturong gospel, itong tinuturong salita ng Panginoon sa atin sa simbahan, pag tinuturo ito sa atin, ang objective niya is experiential. Ano ba? Sinabing, forgive. Magpatawad ka. Ano yun? Positional o experiential? Experiential yun. Kasi hindi mo pwede sabihin, oh, forgive. Posisyon ko yan. No. Forgiveness is experiential. You need to do it to other people. You need to have this relationship. You need to have this interaction so that you can give the forgiveness. You can extend the forgiveness. Experience na yon. Kaya yung tinuturo sa atin sa church, ang objective nun, ma-experience natin. Huwag tayong makontento na yung na-receive nating Word of God, parang maging positional lang. Parang maging, wala lang. Yan pala yun. Oo, yan pala yung sa langit pala, ganyan. Yan pala ang mga pupunta sa langit, ganyan pala. It's not about just position. We should learn how to experience the Word of God. Everybody say amen. Can we clap our hands to Him? Kaya, the very point is, yung Word of God, magkaroon siya ng, maging tool siya para magkaroon ka ng inner stability. Harmony. Inaayos niya. Ang Word of God, pag dumarating sa buhay natin, nare-receive natin, mapansin nyo, obserbahan nyo, meron siyang sinasalansan sa atin, sa loob ng buhay natin, isinasalansan niya. Kaya nga ang tawag ko doon is yung binabago ng Panginoon ng buhay natin. Anong binabago niya? Sinasalansan niya kasi may priority ka na hindi mo nang pala dapat priority. Nung nakilala mo si Kristo, inaayos niya yung priority ng buhay mo. Kaya nagkakaroon ng inner order, pagkakasunod-sunod ng maayos, na ayon sa kanyang kalooban. Kaya, maayos yung takbo ng buhay mo. Pag may problemang dumarating, hindi ka rattled. Kasi nakasalansan siya. Anong unang gagawin? Anong susunod? Anong reaction mo? Nakaayos siya. Dati hindi. Pag may dumating ng problema, magre-react tayo. Yung reaction natin, wagas. Diba? Wala. Sabog, parang shotgun yung reaction natin. Tinamaan yung isang area ng buhay natin na hindi na natin na-manage hanggang sa kumalat ng kumalat yung problema sa ibang aspect ng inner life mo. Wala ka ng kapayapaan. Pero pag ang problema ay dumating sa'yo at nakasalansa na yan, may inner peace ka, may peace of God ka, yung Word of God, tumulong yun para maisalansa ng maayos sa loob lahat mo. Nung ikaw dinatnang ka ng problema, may response ka na maayos. Minsan, yung response natin sa piso, 1,000. Ipiso yung problema mo, pero yung reaction mo, 1,000. Pero pag binago ka na ng Diyos, piso problema mo, piso ang halaga ng problema, piso rin ibabayad mo. Pag may bibigay yung 1,000 mo, lugi ka doon. Overthinking, nag-overreact tayo minsan. Di ba? Problema ng iba, kung maka-react ka, wagas. Ba't ikaw ba may problema? Chismosa ka lang. Baka nakakalimutan mo, chismosa ka lang. Hindi ikaw yung may problem. O, nakikisaw-saw ka. Parang gano'n, di ba? Kikita mo sa social media. Hindi naman nila problema. Makikisaw-saw hanggang sa sila na nag-aaway na. Tinan mo itong mga ito. Yung nag-post, wala. Tawa ng tawa. Kasi may nag-aaway na sa post niya. Ako niya ibigay sabihin. So, you reacted more than what is required. Kasi wala kang peace of God. Walang inner stability. Hindi maayos yung pagkakasalansan ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Pag
gagawin priority yung buhay ng iba. Yung sarili mo ang buhay, hindi mo maayos eh. Makikialam ka pa sa buhay ng iba. Naku, kung yung ibig ko sabihin. Kaya nagiging yung mga dating mga chismoso, pag na-convert, hindi na sila masyado. Medyo nauunti-unti na silang na-correct sila, mga kapatid. Diba? Kaya anong sabi dyan? That the peace of God that surpasses all, and the peace of God which surpasses all understanding. Surpasses all understanding. The kind of peace that surpass, the Greek word for surpass is hyperecho, meaning above, beyond, or exceeding limits. So, ibig sabihin, that the peace of God will go beyond understanding. The peace of God will be above understanding. Ito na yung understanding, above understanding. Kaya hindi mo ipaliwanag. Kasi ang iyong kayang ipaliwanag, yung hanggang understanding lang. Above understanding. Paano mo mapaliwanag yung above? Hanggang dito ka nga lang sa understanding. Hindi basta peace. The Bible says the peace of God. Not the peace of men, the peace of money, the peace of comfort, the peace of... No, it's the peace of God. Kapayapaan ng Diyos. Na di masayod. Kapayapaan ng Diyos. That surpass, go beyond or above. Above the limits. Ito yung limit mo, above the limits. Kaya bakit? Hindi ko may paliwanag, Pastor eh. Parang sinabi ko nga kanina, di ba, hangin, di mo paliwanag. Gravity, di mo paliwanag. Pag-ibig, di mo paliwanag. Gusto. Kasi it's limited ka. Beyond yun eh. Kaya pag binasa yun, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. It's not just a simple verse of love. Kasi kung gusto mong maintindihan yun, hindi pwede mo maintindihan. Pastor, grabe ka naman. Ulitin ko, hindi mo siya maiintindihan maigi. Bakit? Kasi all you can explain, you can only interpret the Word of God within the limit of your understanding, human logic. If yung ng love, hindi mo nga kayang i-define na isang word eh. Why you cannot define the word love? Because love is God. God is love. Sino sa inyo pwede magpaliwanag tungkol sa Diyos? Sige nga. Paliwanag nyo ng buo ang tungkol sa Diyos. Hindi nyo kaya. Ganon din ang pag-ibig. Ganon din ang kapayapaan. If God is the Prince of Peace, and if you cannot explain and describe God itself, how can you describe peace? Hindi, di ba? Kaya may mga sa buhay natin, hinahanap natin yon. Pero alam ko somehow na experience nyo yan. Na nasa gitna kayo ng trouble then at peace ka. Payapa ka. It's beyond your understanding. Tandaan po natin na ang ating unawa is based lang sa logic. Okay? Halimbawa, meron kang hindi maunawaan. Sabihin mo lang sa kapatid mo, paki-explain mo nga. Sasabihin mo, okay, nag-get ko na. Kung hindi niya in-explain, hindi mo mag-get. Nakuha niya ibig sabihin. So, ang ating human understanding is based lang sa explanation. Based lang sa logic. Based lang sa the visible evidence. Kaya pag sinabi mong, may nakikita ako. Asan? Ito, ano ka ba? Wala naman eh. Hindi, may nakikita ako. Ito, tinan mo. Hindi nga, nagbibiro ka eh. Tatakot na ako ganun ka. Pero may nakikita talaga siya. Pero hindi nakikita ng iba. Kaya, labo mo naman. Iwan na nga kita dyan. Kasi hindi mo maintindihan. Kasi ang intindi mo, may limit. Paki-explain mo nga ano nakikita mo. Paki-describe. Meron siyang, nandito yung kanyang kamay, nandito yung ulo niya, ganyan.
Wala naman ako nakikita eh. Asya na nga dyan. Kita maintindihan. Kung tayo ibig sabihin, hindi niya maintindihan kasi hindi niya nakikita. So ang tao, maiintindihan mo ang isang bagay pag nakikita mo. Ang banal na Espiritu Santo, hindi natin nakikita. But it's there. And it's true. You cannot explain it, but you can experience it. Hindi mo siya kayang ipaliwanag, i-describe, pero kaya mo siyang maranasan. Kahit anong gawin mong tanong, hindi ko talaga maintindihan. Pastor, ano ba talaga itsura ng Holy Spirit? Sabi nila, parang kalapati. Sabi, parang usok o ano. You cannot explain it, but it's there. It's true. Because you cannot explain everything about, listen, infinite. If the source is infinite, you cannot box it to your finite mind. Our mind is finite. Ibig sabihin, mayroon limit. Ang source unlimited. Paano maiintindihan ng limited yung unlimited? Nakakuha po ninyo. Kaya may mga tao na ang faith is based lang sa kanilang human logic. Yung naiintindihan lang. Pero alam niyo ang sabi ng Hebrews chapter 11, faith is something that you cannot understand. Sige nga. Anong sabi ng Hebrews 11:1 about faith? Now, faith is the substance of things that hope for, the evidence of things. The evidence of things, yung ebidensya ng mga bagay na hindi mo. Ngayon, what do you suggest? Kaya may mga taong hindi nila maipaliwanag, maintindihan ang kanilang standing sa Diyos, ang kanilang relationship sa Panginoon. Kasi ang ginagamit nilang basehan yung nakikita. Pero ang faith daw, ang kanyang basis yung mga bagay na hindi nakikita. Kaya pag sinabing, I can survive, tinan mo nga, lugmok na lugmok ka eh. Hindi sila naniniwalang you can survive. Kasi only you, with the eyes of faith, can see victory. Yung mga taong ang nakatingin sa'yo yung talunan ka, wala kang natapos, yan lang yung narating mo, yan lang yung kaya mo, doon na sila nakatingin sa'yo kaya hindi sila naniniwala sa faith mo. Ang faith, nakikita niya yung hindi nakikita ng mata. Ibig sinabing, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Ano ka ba? Ang tindi na nga ng ubo ko eh. Ang tindi na nga ng sakit ko eh. Doktor na nga eh. Kahit anong gamot na binigay sa akin, hindi ako gumaling-galing eh. Anong nakikita mo na hindi nakikita ng doktor? Di ka naman doktor ah. Kasi ang matang gamit ng tao ay pananampalataya. Ang matang gamit nung nag-oobserba ay mata ng nakikita at nahahawakan lang ang ebidensya. Kasi simbahan, nagpupunta tayo sa church. Ang itinuturo sa atin dito, hindi yung human logic. Ang tinuturo sa atin ay mas mataas pa sa unawa ng tao. Tignan niyo mga kapatid, tinuturo sa atin dito na magkaroon tayo ng pag-asa kay Kristo. Na darating ang panahon, tutunog ang trumpeta, at ang lahat ng mga namatay kay Kristo ay sasalubong sa Kanya. At tayong inabutan ng Diyos na buhay ay sasalubong din sa Kanya. Tingnan mo maigi, sige nga. Kung ikaw ay nasa human logic lang, hindi mo maintindihan yan. Kaya iba, madali kang tumalikod, ang dali mong lumayo sa church, ang dali mong hindi magsimba, ang dali mong hindi, alam mo, ang mabilis tayong mag-decide, mag-decision based sa ating nakikita at nararamdaman at human logic, human understanding. Tama?
Nasubukan nyo ba magdesisyon na ang ginamit yung reference ay bagay na hindi nyo nakikita? Nasubukan nyo ba? Dati-rati, nung panahon na nung kami ay bago pa sa Panginoon, pag may gawain kami, sama ako ng sama sa gawain kahit walang pera. Pag nagkaroon ng gawain ang mga kabataan, kahit hindi na kami kabataan, sama kami sa gawain ng kabataan. Walang pera. Mag-o-offer kami naman tagapagluto, sama nyo lang kami. Pag may gawain ng nanay, sama naman kami sa grupo ng mga nanay. Pag gawain ng mga tatay, sama kami. Walang kaming pinalalampas, pero wala kaming pera. Kasi may nakikita kaming bagay na hindi nakikita ng iba. Hindi kami nagpapalibre lang. Talagang wala lang talaga kaming pera. Pero nandun kami, may faith kami, may nag-i-sponsor sa amin. Nakikita yung eagerness namin, nag-i-sponsor, ganyan. Nabibless sila kasi gusto namin umatin ng gawain. Anong point doon? May bagay na kami nakikita na hindi nakikita ng iba. Kaya nagdidesisyon kami. Sama tayo. Kasi pagpapalain tayo ng Panginoon. Yun yung bagay na nakikita namin na hindi nakikita ng iba. Nagdesisyon kami based sa hindi namin nakikita. Pero ang tao, ang bilis magdesisyon. Huwag tayo magsimba. Bakit? Mainit eh. Huwag tayong punta sa church. Mag-online tayo. Bakit? Mataas ang krudo. Kala mo naman may sasakyan. Mataas pa masahe, pastor eh. Okay. Taas ang bilihin. Nagdesisyon ka based sa nakikita mo. Simple lang yan. Gusto ko lang maging practical yung pamamaraan, yung aking pagpapaliwanag dito. Na ang human understanding is based on logic lang. Based on explanation, based on visible evidence. Pero, ang peace of God, pakinggan nyo ito, is not dependent in the explanation. Kaya di ba sinabi ng doktor sa'yo, hindi ka na tutubuan ng buhok. Halimbawa ba doon yun, gano'n, sinabi sa atin. Science na yun eh. Doktor na nagsabi, lose hope na tayo. Diba? Isang araw, Brad, tumubo. Isa lang. At least may tumubo, di ba? Paisa-isa. Dadami din yan. So, hindi siya dependent. Sa may sakit, sabihin ng doktor, may taning ka na. Kasi ikaw, nag-pray ka. Lord, hindi eh. Naniniwala ako na pagagalingin mo siya eh. Biglang na-reverse. Tinaningan na, hanggang ngayon, hindi mamatay-matay. Tinaningan na nung una, pero ngayon, hindi mamatay-matay. Pero ng iba naman, lakas-lakas, biglang namatay. Hindi mo malipaliwanag kasi the peace of God is not dependent in the explanation and not based on the situation. Kaya magbigay ng Diyos ng kapayapaan kahit magulo ang senaryo. Kahit magulong sitwasyon mo, kaya magbigay ng kapayapaan. Tanongin mo, paano nangyari? Magulo nga ang kapaligiran at sitwasyon ko, biglang paano dumating yung kapayapaan? Hindi ko na may paliwanag. Kasi hindi siya depende sa explanation ng tao. Kasi kung kayo mag-i-explain, kayo mag-a-analyze, hindi niyo makikita na may solusyon. Biglang dumating yung solusyon. Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam. Bakit? Kasi hindi mo maipapaliwanag eh. All you can do is to speculate. Kasi ganito. Kasi baka ganon. Baka sa nagkataon lang. Okay, di ba? Ganon tayo. Pag hindi natin mapaliwanag, meron tayong mga presumption, mga assumption, mga kung ano-anong mga paliwanag para lang masatisfy yung loob mo. Diba? Tama ba yun? Pag may bagay na hindi nyo maipaliwanag, bubuo kayo ng isang konklusyon
para masatisfy lang kayo. Kasi hanggat hindi nasasagot yon, hanggat hindi nyo nasasatisfy sarili nyo, hindi kayo titigil eh. Sige, magbigay kayo ng halimbawa na hindi kayo nasatisfy, pero nung nagbumuo na lang kayo ng konklusyon sa inyong sarili, nasatisfy na kayo. Sige. Bigay kayo ng example. Bakit hindi kanya pinapansin? O sige, bakit hindi kanya pinapansin? Yon. May reason yon. Anong reason? Hindi mo alam. Baka may nasabi ka. Ano pa? Baka may nagawa ka. Ano pa? Ang dami assumption, di ba? Ang dami mong pwedeng ibuuhin na conclusion para lang siguro nga may nasabi ako. Nung tinanggap mo na yun yung dahilan, tapos ka na. Dala-dala mo na yan. Ano yung dala-dala mo? Yun yung assumption mo. Pero hindi yun ang truth. Pero dala mo siya. Ganon din sa relihiyon. Ganon din sa pananampalataya. Naniniwala ka sa ribulto. Sinasamba mo siya. Pag tinanong ka, bakit ka sumasamba sa ribulto? Simbolo lang naman yan eh. Hindi naman mismo yung kahoy o yung bato ang sinasamba ko eh. Simbolo lang yan eh. Tinan mo, gumawa ka ng explanation mo to suit to yourself, to make yourself believe that what you're doing is right. But the question is that true? Hindi lahat ng sinabi mo sa sarili mo na mukhang totoo, ay totoo nga. Di ba sabi ko sa inyo, ano lang ang source ng katotohanan? Walang iba kundi salita ng Diyos. Go back to the Word. Pag sinabi ng Word that you should not bow to any graven images. Period. Huwag kang sasamba o yuyukod sa mga inanyuan na kahoy o bato. Period. Hindi mo pwede sabihin, hindi, ano lang naman yan, pastor eh. Alam ko naman yan, pero yan naman eh, para lang ma-motivate lang ako na may faith kay Lord. Sinatisfy mo yung sarili mo sa sarili mong understanding. Sarili mong logic, sarili mong explanation para masatisfy ka. Kaya tinang pinasa mo sa anak mo, hanggang sa pinasa ng marami. Hanggang ngayon, maraming taong they live in the explainable things. Bakit hindi binabautismuhan ang bata sa atin? Because, biblically speaking, hindi binabautismuhan ng bata. Ang bata ay inihahandog. Biblical. Pero bakit may nagtuturo na ang bata kailangan bautismuhan? At bakit ang bautismo nila ay hindi lubog sa tubig? Bakit wisik lang o buhos lang sa bumbunan ng bata? Because they want to suit to themselves. Gumawa sila ng explanation para masuit yung kanilang self. Human understanding, human logic. Ayaw nilang mag-go beyond, above the human understanding. The Word of God cannot be explained only by human logic. Hindi mo nga maipaliwanag ang masamang espiritu eh. Sige nga. O demonyo, sige paliwanag mga Brother Jillian. What is devil? And how devil works? Banal na espiritu ka, hindi natin ma-describe di ba? Because those things, the source is what? The source is infinite. Ulitin ko, anumang bagay na infinite, hindi mo pwedeng maintindihan ng finite mind mo. Kaya yung nababasa natin about God, tinuturo sa atin plain, clear sa Bible about God. Hanggang doon lang tayo. Sabihin mo, paano yung mga hindi nabaptize? Paano sila ngayon nililigtas ng Panginoon? Akala ko ba, he that believe it and is baptized shall be saved? Paano yung mga namatay doon na naging hindi mo nabautismo? Paano sila masasave? So, impyerno sila, pero naniwala sila sa Panginoon. Beyond.
Bakit? Diyos ka ba para sabihin hindi talaga sila ligtas? Kasi ang kaya mo intindihin yung hanggang kaya lang ng isip mo. For God so loved. So pinasok niya na yung word na love. Hindi mo nga kayang i-quantify yun eh. Hindi mo nga kayang ipaliwanag yun eh. Katulad ng God, hindi mo rin kayang ipaliwanag. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So makita nyo, yung love niya, merong begotten Son. Bakit may begotten Son? Bakit may manifestation ng flesh? Yung God sa manifestation sa flesh. Bakit? Para maintindihan ng tao ang love. Kasi pag sinabi ng Panginoon, mahal ko kayo. Okay, thank you. Narinig namin mahal. Pero paano mo kami minahal? Bumaba siya mula sa langit, nagkatawang tao, nabayubay sa krus, para sa ating kasalanan. Iyon ang love. That for God so loved the world, He gave His only begotten Son. You see, the peace of God is not dependent in the explanation. Kaya pag may mga bagay kayo hindi maipaliwanag, ba't nangyayari sa akin to, Pastor? Bakit itong pagsubok na dumating sa buhay ko? Anong gagawin nyo? Kakausapin si sister, kakausapin si brother, kakausapin si pastor, magtatanong kay ChatGPT, kay Google, kay AI, manonood ng mga reels, manonood ng mga drama, di ba? Sa drama sa reels, ganyan, dami. Dami mo nang ni-research, pero hindi mo pa rin nasagot. Bakit? Kaya di ba, anong madalas natin sinasabi, Brother Jun? Pagsubok lang yan. May kalooban si Lord sa'yo. Kung ako sabihin ko, anong kalooban ni Lord? Anong sasagot mo? Kaya mong isagot sa akin kung anong kalooban ni Lord? Di ba hindi rin naman? Kasi hindi natin nga kayang ipaliwanag. Kaya sa ating hanggang tapik na lang tayo. May kalooban si Lord sa'yo. Yan, ano yun? Ewan ko. Basta may kalooban lang. Diba? Isa ka rin eh. Wala, talagang wala. But, the peace of God is not dependent on any explanation and not based on the situation. But, this peace of God is not a result of understanding. But the peace of God is the result of presence of God. Pag ang presence ni Lord dumating sa iyo, ulitin ko, pag ang presence ni Lord dumating sa iyo, you cannot explain it, but it's there and it's true. Hindi mo siya mapaliwanag kasi hindi naman talaga siya naipapaliwanag. That the peace of God which surpasses all understanding. Dumating siya sa iyo, nung napuspos ka ng Espiritu Santo, puno ka ng problema nun, actually. Ang bigat ng problema, ang bigat ng pagsubok sa iyo. Nung araw na yun, napuspos ka ng Espiritu Santo, nakatanggap ka ng Holy Spirit. Napuspos ka, nag-speak in tongues ka. Pag-uwi mo sa bahay, yun pa rin yung problema mo. Pero may nangyari sa yung iba. Hindi mo maipaliwanag. Ba't ganun? Ba't ganun? Sabi ng isang kaibigan ko, this person is a person of logic. He's a lawyer. He's a great lawyer, a good lawyer, a young lawyer, a righteous one. And I admire him, napakatalino niya. Pero hindi pa siya mananampalataya nung time na yon. Then we have engagement with him. Then tuwing nagkikita-kita, sinesharan siya. Natutulala siya minsan. Pag may sinasabi kayo sa kanya about word of God, alam mo yung batang pag may tinuturo ka, ina-absorb niya lahat tapos nag-iisip. Because the person is logical. Talino siya. Parang siya nasabi, ano muna yan, Pastor John? May mga bagay pa akong tanong eh. May mga bagay pa akong katanungan. Diyan muna yan. Lumipas ang maraming panahon. Ilang panahon ang lumipas.
isang araw, may sinabi sa kanya yung kasaman kong pastor. Sabi niya, hindi lahat ay may ebidensya. May bagay na totoo, pero walang ebidensya. Faith is not based on evidence. There are things in life that human logic cannot explain. And that is faith. Nung in-embrace niya yon, he was baptized in water and he received the Holy Ghost. Ang hirap sa isang logical person na mabaptize sa Holy Ghost. Mahirap. Ang matalino, mahirap mo mabaptize sa Holy Ghost yan. Gaganon. Bakit? Bakit may da-da-da-da-da-da? Ganon yan. Bakit? Saan galing yun? Emosyon. Ganito yan. Pinipilit niyang unawain ang bagay na hindi naman kayang maunawa. Ako niya? Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon, may mga bagay na hindi natin naiintindihan, naunawaan. Because we are limited. Na ano palagi natin sinasabi? Itiwala natin sa Diyos. Bakit mo kailangan itiwala sa Diyos? Kasi siya lang yung mayroong kakayanang magpaliwanag nang hindi mo kayang ipaliwanag. Siya lang yung may control na hindi mo kayang kontrolin. Siya lang yung may alam na hindi mo nalalaman kahit patalino ka. Kaya yung term natin na magtiwala tayo sa Diyos, yun dun uugat yun. Kasi bagay na hindi mo kaya ng Diyos. Bagay na mahirap sa'yo, sa Kanya walang mahirap. Diba? Kayo nga, hindi nyo maipaliwanag yan Kuryente. Hindi mo naman nakikita ang kuryente. Hawakan mo. Mararamdaman mo siya. Experienceable siya, di ba? Kaya, di ba takot tayo pag may, live ba yan? Sabihin, may kuryente pa ba yan? Tinetester natin, di ba? Wala na. Cut na pala yung line nito. Bakit tayong takot hawakan? Kasi, bagamat wala ka nakikitang dumadaloy na kuryente, pero naniniwala ka na nandyan siya. Anong ebidensya mo? Yan, umiilaw, Kaya meron siyang kuryente. So, may mga tao din, mga kapatid, na dalawang klase ng tao. May taong over-panic, nagpapanik na, nag-overthink na, tatakot na siya. Meron namang isang tao naman na pares sila ng problema. Pero imbis na magpanik siya, kalmadong-kalmado siya. Imbis na siya ay mag-overthink, stable na stable siya. Imbis na matakot siya, may payapang-payapa siya. Hindi niya maipaliwanag, bakit pares naman kami ng problema nitong kaibigan ko, pero magkaiba kami ng response. Hindi niya rin maipaliwanag sa sarili niya. And the peace of God which surpasses all understanding shall guard your hearts and mind. Ang tawag doon, internal stability. Yun ang reward ni Lord kapag ang presence niya ay nasa iyo. Re-rewardan ka ng Diyos ng klase na stability na hindi mo maipaliwanag. Tuwang-tuwa ka kasi kaya mong pasanin, pero mabigat. Hindi nawawala yung bigat, pero kaya mo. Everybody say amen. Bakit ba kasi hindi natin mapaliwanag? Una, sabi ko kanina, because the origin is divine. Galing sa Diyos. Pangalawa, kaya hindi mo ipaliwanag yung peace of God dahil nag-ooperate ito hindi externally, kundi internally. Hindi mo nakikita yung nangyayari sa loob ng tao Hindi mo nang alam yung anong naglalaro sa isip niya, anong laman ng puso niya. So kaya hindi mo siya may ipaliwanag. Ang kaya na ipaliwanag, ano sabi ko kanina? Ang kaya natin ipaliwanag ay mga bagay na ating nakikita. Kaya ang faith, hindi siya nakabase sa nakikita, kundi sa hindi nakikita. Kaya, hindi mo maipaliwanag kasi beyond, hindi predictable. Pag predictable kasi pag makulimlim, uulan. Predictable 'yon. Di ba? Predictable. Pero di ba?
Yung propeta, na nanalangin siyang umulan, yung inuutusan niya, na isang ulap, walang nakikita. Pero maya-maya, nagkaroon. Nakuha niya? Pero hindi naniniwala yung kanyang alipin na, uulan eh, wala nga wala man lang maliit na kulimlim eh. Pero siya, yung nagpipray, naniniwala siya na uulan. Umulan nga. Kasi, hindi predictable yung peace of God. Ang human logic is, predictable. Pero ang peace of God is, it transcends human logic. Katulad ni Pablo tsaka ni Silas doon sa kulungan, sa Acts chapter 16. Sige nga, basahin natin. Sa Acts chapter 16, verse number 22. Hindi sila makalabas doon. Then the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes. Yuri mo? Winasak yung damit nila. Pag kwinelyuhan ka kasi, di ba? Warak yan. Pinaghihila sila. Kung titignan mo yan, kung yan ay i-interpret mo, binubugbog sila dyan. May physical, doon, contact sa kanila. And commanded them, pagkatapos silang gawa ng ganon, and commanded them to be beaten with rods, paluin. Verse 23, and when they had laid many stripes, dami, hindi one stripe lang, many stripes, on them, pinalo, mga latay sa likuran. They threw them into prison. Pinugbog ka na, nilatigo ka pa, pinagpapalo, nilagay ka sa kulungan. Then commanding the jailer, yung tagabantay, to keep them securely. Huwag pakawalan. 24. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Wala kasing posas noon sa ang posas nasa paa. So, hindi sila makawala. Then, verse number 25, but at midnight, Paul and Silas, praying in, sino ang taong nasa tamang katinoan? Bugbog sarado ka na. Puno ka ng latay. Kumakanta ka pa. Sino ang taong, ako hindi mahiwaga yan, mga kapatid. Kayo nga eh. May problema lang kayo, hindi na kayo makakain eh. Yung pa kayong binugbog ka, nilatigo ka, may tanikala ang paa mo, paawit-awit ka pa, ay ba, baliw ka. Pero sila, hindi baliw, tinan mo. And the prisoners were listening to them. Ito yung bagay na, bakit sila nakakaawit sa gitna ng kanilang pagsubok? Because of the divine impartation. Pag sinabing divine impartation, this is imparted by the divine. And God is the divine. Binigay ng Diyos. May binigay ang Diyos sa kanila na hindi nakita ng jailer, hindi nakita ng pumalo, hindi nakita ng marami. May binigay ang Diyos sa kanila na hindi nakikita ng iba. Kaya tinan mo, pag ikaw kaya mong umawit-awit sa gitna ng tindi ng pagsubok mo, kaya mong tumawag, kaya mong umawit, yung totoo ha, may binigay ang Diyos sa'yo na hindi nakikita ng iba. Kaya nagtataka, ano ba naman itong taon to? Parang walang problema. There was no change in the outside. Hindi sila nakawala doon. But there was change happening inside. Nakakulong ka, pero ang puso mo, malaya. Ang kamay mo nakagapos, ang paa mo nakagapos, ang sitwasyon mo nakagapos, pero sa loob mo, malaya ka. Yun yung divine impartation. Yun yung peace of God. Na ibinigay ng Diyos na hindi mo maipaliwanag. Nasa kamay mo, hindi makakilos. Paa mo, hindi makakilos. Hindi magbago ang sitwasyon mo. Nasa kulungan ka. Pero mayroong kakaibang kapayapaan at kalayaan ka nararamdaman. That is divine impartation from God. Hallelujah. Kaya alam nyo, sige nga, kaya nyo umawit? Pag umawit ka, logical yon. Wala kang problema, biglang sisipol-sipol ka. Logical, nagre-relax yan. Relax yung mind niya. Pero kung nagsisipol-sipol ka, sa gitna ng ganun yung problema mo, illogical yon. Ibig sabihin, beyond. Ano nangyari dyan? Ba't paawit at ba't pasipol-sipol pa siya?
Kasi may supernatural act na nangyayari sa kanya. Beyond your understanding, beyond human logic, may nangyayari sa kanya. Amen po ba? So, makikita mo yan na ang tao ay may kapayapaan. Yung epekto ng kapayapaan. Ano ba epekto ng kapayapaan? Anong ebidensya mo sa tao na siya ay payapa? Diba? Sige, ano? Maganda damit? Maaga sa church? Hangiti? Mahaba ang tulog? Yung tao masarap matulog. Pero pagising, masama pa rin ang problema, masama pa rin ang kalagayan. Alam niyo kung ano? In time of chaos, kalmado siya. Yun yung visible na evidence na ang tao may peace. Gitna ng pressure, stable siya. Gitna ng confusion, maliwanag, klaro sa kanya ang bagay. Hindi mo nga kaya ipaliwanag pero hindi mo kayang itanggi. Hindi mo kaya ipaliwanag, pero hindi mo kaya itanggi. Nung sa Mark chapter 4, verse 37, habang ang mga disipulo ay nagpapanik doon sa habang sila nakasakay doon sa bangka at may unos, habang ang iba ay nagpapanik, si Jesus Christ ay kalmado. Kasi Diyos siya Remember that Jesus manifested in the flesh. Pag sinabi mong flesh, may limit yon. Wala namang flesh na super flesh Pag sinabing flesh, pantay. Kung nasasaktan ka, nasasaktan siya. Nagugutom ka, nagugutom siya. May limit ka, may limit siya. Flesh yon. Pero sabi niya dito, mga kapatid, habang ang iba ay nagpapanik, siya naman ay kalmado. And a great windstorm arose and the waves beat the boat so that it was already filling. 38. But he was in the stern, asleep on a pillow, and they awoke him and said to him, Teacher, do you not care and that we are perishing? 39. Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace. Anong sinabi niya? Peace. Can you give peace without peace? Pwede ba utusan yung kapayapaan kung wala ka nito? O sinabi mo sa kanya, Brad, pumayapa ka. Pwede mong sabihin nyo kung may kapayapaan ka. Pero ay, pumayapa kayo! Pumayapa kayo! Ay, engot. Hindi mo pwedeng iutos yung kapayapaan, ibigay yung kapayapaan kung wala ka nun. Pero sabi niya, peace. Meron siya Meron siya, kaya binigay niya. Peace. Inutusan niya yung nature. Peace. Be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Alam niyo, pag inulit-ulit yung basahin yan, to have a calm is okay. But to be included with the word great, ibang klase yun. Bakit? Kaya siya naging great. Kasi the peace comes from God. Ang nag-utos si Jesus. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag si Kristo sumasa inyo, yung peace nandoon. At yung peace na nandoon, ang intention niya, ang objective niya is to give you a great peace, the great calmness. Everybody say amen. So, buuga yung bangka nila, May storm pero sa loob may peace. So the storm is outside, not inside. May please, let's try to live. I-practice natin. We all have troubles, but we need to prioritize the inner stability, the inner peace. To have that is to have Jesus. Pag nakalimot ka na may Kristo kang pinaglilingkuran, o si Kristo ay dapat sumasa iyo, mahihirapan kang utusan ang mga pangyayari sa buhay mo, mahirapan kang utusan ng kapayapaan. Kasi wala sa iyo. Diba? Si Daniel nga
nung siya hinagis sa yungib ng mga leon eh. Sino na makakatakas doon? Kayo nga, ipis lang eh. Kung makatili kayo eh, wagas. Eh yung pa kaya leon, ihagis ka sa leon. Eh siguradong patay. Pero ang ginawa niya, sa gitna ng panganib, anong ginawa niya? Manalangin. Eh, sino mo hindi matatakot habang nananalangin ka, kinakagat siguro yung paa mo o yung leeg mo, sinasakmal ka ng leon. Makakapanalangin ka? Pero siya hindi, oh. Hindi ka makakaluhod kung wala kang peace. Sige, i-analyze yung maigi. Nasa gitna ka ng yungib ng leon. Nandiyan ang leon katabi mo. Anytime, pwede kang sagpangin yan. Pero kaya mong lumuhod, magpumikit at manalangin. Eh, hindi ka pipikit. Bakit? Nagbabantay ka kahit paano man lang. Alam mong wala kang kalaban-laban, pero kahit paano naman, may instinct yung katawan mo eh. Na bigla na lang sasalagyan kung may aatake sa'yo. Hindi mo na inuutusan yung bahagi ng katawan mo. Automatic yun. Pero shutdown yun. Nag-shutdown yung instinct niya na defensive mode. Shutdown yun. Pa! Ang pumasok sa isip niya, tiwala sa Panginoon. Nanalangin siya. Pumikit siya at nanalangin siya. Katulad ng kanyang ginagawa. So, ibig sabihin, yung panganib na nakaamba sa kanya, hindi niya naalintana kasi sinutdown na ng Diyos yun. Kasi binigay ng Diyos sa kanya, yung divine impartation ng Diyos sa kanya kapayapaan. Sinutdown yun. Pa! Kaya yung mga persecutor mo, yung mga naninira sa iyo, yung mga chismoso sa buhay mo, yung mga pakailamero sa buhay mo, yung mga pagsubok, pag-aatakihin ka, pag sinutdown ng Diyos yan sa iyo, yung mind mo, pinuno ng kapayapaan ng Panginoon, yung hearts and mind mo, hindi mo na siya alintana. Wala ka ng pakialam sa kanila. Yan ang nagagawa ng kapayapaan ng Diyos. Kaya, remember, brethren, that the peace of God ay hindi basta-basta ang dumarating. Ito ay dumarating sa tamang relasyon natin sa Diyos. Kaya you can be at peace with God, but not with peace of God. Pero ang tinuturo ko ngayong gabi, mga kapatid, is the peace of God that surpasses all understanding. Clap your hands to Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Do you have questions? May questions kayo? May tanong ba kayo? Meron kayong gustong liwanagin? Paguluhin. Sige, kung gusto nyo. O liwanagin. Wala ba? Okay. Wala? Wala naman. As a Brother Jillian, sige. Sa online yung mo? Viewers, ayun po. Ang tanong ko po, Pastor, is pwede po ba pag-combine yung logical thinking tsaka yung spiritual thinking po, yung nagsusurpass po sa lahat ng Wala naman taga-chat. Pwede bang i-combine yung human logic, yung human understanding sa anong i-combine sa spiritual? Combination. I think, the answer is yes. Pero the question, ang follow-up question is, which is higher? Ano mas nangingibabaw? Kasi pwede mo silang i-combine, pero dapat merong isang nangingibabaw. Kasi may mga tao na spiritual sila. Spiritual. Pero, ang pinangingibabawa nila, logic nila. Halimbawa lang nga, sige. Christian ka, and you believe that God can protect you. Tama? You can believe that God can protect you. Naniniwala ka na may banal na espiritu ka, tinanggap mo sa Panginoon, and you are covered by the blood of God. Pero may dala kang kutsilyo. May dala kang ice pick, baril, basuka, o batangke. Bahala ka kung anong gawin. Tanong ko sa iyo,
Kinumbine mo yon. You believe in God, that God can protect you. Spiritual yun eh. Beyond logic yun eh. Oh my God can protect me. Pero may dala kang balisong. Kaya pag tinanong ko, ba't may dala kang balisong? Ay, alam mo na, baka sakali lang. Teka lang, sabi mo kanina, God can protect you. Pero, kaya tanong ko sa inyo kanina, pwede mong pagsabayin. Pwede mong combine. Pero tanong, ano ang mas nangingibabaw? Kasi pag mas nangingibabaw sa iyo, yung spirituality, kontra dun sa logic, hindi mo dadalhin yun. Naniniwala ka na may taong pwedeng gumawa sa'yo ng masama. Logic yun. Ebidensya yun. Nagkalat ng adik. Hanggang doon sa ano. Nakarating na dito. Mura lang nga daw ang kilo ng shabu ngayon eh. Sabi nila, di ba? So, ikaw, aware ka doon. Logic yun. Naiintindihan mo na talamak na nakawan ngayon. Dami nangyayari sa mundo. Ngayon, aware ka doon. Logic. Naiintindihan mo. Pero may bagay kang hindi naiintindihan at tiniwala mo sa Diyos yun. Paano ako paproteksyonan ng Panginoon? Faith yun eh. Hindi mo na may paliwanag. So, beyond yun. Beyond human logic. Doon na nangibabaw ka. Kaya, kahit na, alam mong delikado isang lugar, pagkamat, nagkataon ng dumaan ka doon, pero naniniwala ka, no, God can protect me. Pero kung alam mong dadaan ka sa lugar na yon, panganib, wala ka ibang dadaanan. Pag nangibabaw ang human logic doon, dadala ka ng balisong, baril, dadala ka ng basuka, o kung anong dadalhin mo doon, tsako, o sumo, o itak, o di ba? Samurai, boga, gusto mo. Kasi nga, nangibabaw yung human logic. Tama? Ano na? Pag-inom ng gamot. Human logic. Sabi kasi ng doktor, may diabetes ka. Kaya kailangan uminom ng gamot, maintenance. Ngayon, pag nangibabaw ngayon yung spirituality mo, yung faith mo, hindi mo iniinom. Hindi, meron talagang ganun. Hindi talaga iniinom kasi may faith sila eh. Talagang gumagaling naman. Gumagaling sila. Kasi ang tanongin nyo, bakit gumaling? Hindi ko pa ipaliwanag. Bakit? It's beyond eh. Yung human logic hanggang doon lang sa doktor. Ito, kaya may sakit ka, ito gamot. Hanggang doon lang yun. Pero yung paniniwala mo, no, hindi ko kailangan uminom yan. Hindi ko sinasabing gayahin nyo yun. Baka mga matay na kayo dito, mga kapatid. Kaya doon papasok yung combination mo. Hindi, panalangin mo yung gamot mo. Panginoon, sabi sa akin ng doktor ko, inumin ko ang gamot ko para gumaling ako. Panginoon, ang kagalingan, hindi naman galing sa gamot. Galing sa iyo. Pero bilang tao, susundin ko ito, Panginoon. Iinumin ko ito at the same time, pagalingin mo ako. Kinumbine mo. Pero yun, case-to-case basis. Hindi yung, may baril ako kasi Lord, alam mo na, may balisong ako dito para ready lang Lord, ready lang. Kasi gusto mo kami palaging ready, di ba Lord? Tignan mo, sinama mo pa si Lord sa kalukuhan mo. Iba yung noon, iba logic noon eh. Ano pa? May tanong pa? Ano na? Kayo dyan, wala na kayong tanong dito? Okay. Dyan sa online, may tanong daw ba? Wala naman nanonood, natutulog na yung mga yan dyan. Meron? O sige, anong tanong? Unang oras matatapos? Matatawag pa rin po ba na peace if ang heart mo po at peace pero yung end mo hindi? Ay, hindi. Kasi anong meaning ng peace kanina? Without inner conflict. So kung ang mind is inner, ang heart ay inner, pag yung dalawa ay hindi nagkasundo, there will be no peace.
Hindi mo kasi pwedeng masabi na at peace ang heart mo kung ang mind mo ay may doubt. Hindi mo rin pwedeng sabihin ang mind mo ay may peace kung ang heart mo ay may doubt. Ano yung sinasabi natin kanina? Yung binasa natin, di ba? Sabi diyan, and the peace of God which surpasses all understanding will guard ang trabaho ng kapayapaan ay bantayan ang puso at ang isipan. So, ibig sabihin, tayo na mayroong binigyan ng Diyos ng kapayapaan, ang kanyang objective, ang kanyang trabaho ay bantayan ang puso at ang ating isipan. Dalawa po ang binabantayan niya. Kaya, if the person has doubt sa kanyang mind, pero sa kanyang puso naman ay may faith siya, hindi pwedeng magkasundo yun. Iisa lang yun. Iisa lang. Hindi sila pa pwedeng magkasundo. Kaya ito, may hinahanap ako ditong makadagdag na pwedeng makatulong sa paliwanag. Yan. Yan. Kasi, yung will guard your hearts and mind. Yung word na guard is military term yun eh. Garrison, ibig sabihin nun. Ang meaning yun, magbantay, nagpoprotekta, nagtataboy ng threat. So kung ang puso mo may doubt, ini-invite mo yung threat. Kasi may doubt ka eh. You are inviting threat. Ano yung tanong niya kanina? Ang iyong isip ay may doubt. Yung isip mo ang may doubt. So, ini-invite ni isip yung threat. Kaya pasin mo yung tao na kapag may doubt, obserbahan nyo, overthinker tayo. Kasi, ang root niya ay doubt. Nag-overthink ka. Hala, paano kung hindi siya dumating? Hala, ang dami mo ng di ba? Hindi siya, marami ka ng sinabi, sinaksak sa isip mo. It's because you doubt. Yeah, so, window siya. Hindi nga window eh. Door siya eh. Pintuan siya para papasukin yung threat. Ngayon, anong sabi natin kanina? Ang peace of God is gagwardyan niya, poproteksyonan niya, itataboy niya yung threat. Kaya pagdating ng kapayapaan sa iyo, sa puso't isip mo, itataboy niya yan, aalisin niya sa isip mo, sa puso mo, yung threat. Hindi ka na mag-overthink. Hindi ka na malulunod sa doubt. Kaya your heart cannot easily frightened. Your mind or your thoughts will not overthink and you will not drown with doubt. May tao kasing nalulunod na sa doubt. Tandaan po natin mga kapatid na bantayan natin yan. Ang tanging pwede magbantay dyan, hindi yung napag-aralan mo, hindi yung pera mo, hindi yung talino mo, hindi yung mga dami mong alam sa buhay para kang si Google. Hindi yan. Ang magpoprotekta sa heart mo at saka sa mind mo is only the peace of God. Wala na? Wala nang tanong sa online? Thank you. Sino to? Si MJ. Yan. Si Joy Joy ba ito? Joy, 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 down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. Ayun, oo. So, wala nang tanong. Okay, so, wala nang tanong. So, wala nang tanong. Okay, so, did you somehow understand kung ano yung your pastor is trying to teach you? This is not yung parang typical Bible study. This is about, gusto ko kasi maintindihan nyo yun. May bagay kasi na hindi natin maipaliwanag. At yung bagay na hindi natin maipaliwanag, let's leave it to God. Kasi bagay yon na hindi nakaya ng ating isipan. Pero kung in-explain sa'yo at naintindihan mo, nandun pa rin sa logical area. Pero kat ang paliwanag sa'yo at wala ka nang, hindi ko na maintindihan. Yung sabihin nun,
kailangan mong mag-elevate into more and above the human logic. And that is faith. And that is God. Everybody say amen. So I hope you understand and I hope you exercise this. Go beyond human logic. Go beyond understanding. And that is true faith. Tayo-tayong lahat mga kapatid. Let's clap our hands to Jesus. Again. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Amen. Let's sing a song to the Lord before we end, mga kapatid. And I want you to, after singing the song, I want you to somehow have time with God. Thank the Lord. And ask God na tulungan ka na mag-elevate into beyond your understanding. To elevate into faith. Matuto kang ma-differentiate mo yung bagay na kaya mo at hindi mo kaya. At matuto tayo magtiwala sa bagay na sa Panginoon, sa bagay na hindi natin maintindihan. And I know you have questions today. I know you have things that you cannot explain. But it's there. It's true. And I want you to trust the Lord. Hallelujah.